niya. Mukha namang hindi totoo kasi napansin ko ba't kailangan ng magbigay ako sa kanila ng info tungkol sa password. Maglagay daw ako ng password dyan. Una, 6 na number. Pangalawa, 4 na number. Siyempre na alam ko na yon kasi ipapasok niya sa isip mo. Yung mga password na ibibigay mo sa kanila, yung sa mga bangko mo, sa personal account mo, tapos lalo na sa GCash. Ayun. Pero di ako naniwala. Nung uli, biglang nag-access. Di nag-access na. Hindi ko na mapindot. So, nataranta na ako doon. And pinatay ko na kagad ang cellphone ko. And kinuha ko na kagad yung SIM card ko. Kasi, kahit galawin nila yon, naka-access yun. Yung access na sinasabi ko, yung umiikot na, hindi mo na, parang naghang na siya. Umiikot yung parang nila, galing sa kanila. Nag-a-access na nga. 7% pa lang tinanggal ko na yun. Kasi pag umabot ng 100% dyan, limas lahat ng personal account mo, pati sa social media account mo, pati mga bank account mo, PayPal account mo, mga GCash mo, limas na lang lahat yan. At malalaman nila yung Google account mo. At naka-access sila, bawat galaw mo sa mga account mo, nakikita nila yon, nababasa din, lalo na sa mga messenger ko. Tapos tinanong pa kung anong trabaho ko. Siyempre, doon pa lang nahalata ako na bakit tinatanong trabaho ko. Nandiyan naman nakalagay na sa personal information ko dyan sa national ID. Nilalagay ko po yan. Pero tinatanong kung anong trabaho ko. Tapos, sabi ko, mime artist po ako. Wala po akong pera. Di ko na tapos sabi na, pareho tayo walang pera. Ganon. Sabi mo, mahirap lang ako. Tapos, ayun. Pinasa ko yung pinasa ko tuloy. Inano ko na. Dinilit ko na kagad. Di yung kumbaga, nag-off na ako ng cellphone then kinuha ko na yung SIM card. Tapos buti na lang, andito yung cellphone ni Sir na hindi ko pa, ito yung cellphone ni Sir Mervin. Ito po, sikat na vlogger din yung Sir Mervin. Siya po yung Mervin's Repair Shop dito sa Robin General Trias. Itong cellphone na to, ipamimigay sana namin sa bawat follower namin. Pero ang nangyari kanina, nagpaalam naman ako kay Sir Mervin. Nagsabi na ako sa unang live ko, Sir, gamitin ko muna to. Kasi, hindi ko na ma-open yung isang cellphone ko. Kasi nga, gawa ng na diin ko siya kanina. Kasi parang pilokpok ko na siya. Kasi parang ayaw mamatay nung ina-access yung phone ko. Parang nataranta ako. So, bakit pa ako napasukan nito? Buti na Kaya, no choice. Ito muna ginamit ko. Sabi ko kay Sir Mervin, papalitan ko na lang yung phone na to. Shoutout from Quezon Province kay Catherine Reino. Kaya ito na yung gamit ko. Dito na po, naayos ko na po lahat. Nagpalit na po ako lahat. Lalo na yan. Pakicheck nyo po yung Ito po, check nyo. Punta po kayo ng Google account. Mga best, punta kayo ng Google account nyo. Ayan. Kaya, di makikita. Punta kayo dyan ng Google account nyo. Ito, Google account ko. Medyo Ayan. Punta kayo dyan ng Google account nyo. Tapos, sa third-party apps, itong third-party apps, may kita nyo yung third-party apps dyan. Nakalagay, third-party apps and services. Puntahan nyo yan. Tapos, pag pinindot nyo yan, lalabas dyan yung application nyo para nakakonect. Ito yung lalabas. Ang nakalagay dyan, PayPal. Siya lang po yung nakakonect sa akin ng PayPal. Ibig sabihin, kapag may ibang account na pumasok sa third-party apps mo, ibig sabihin nun, may nag-hack ng CP mo. May nag-hack sa'yo. May nag-hack sa'yo. Katulad kanina, merong nakalagay dito sa 30 apps ko, nakalagay dyan, OS. OS siya.
Yung OS na yun, yung po yung yung computer po yung gamit niya. Dinilit ko po yun kasi naka-access siya sa akin. Delete ko. Bago niya gumawa siya ng kasi makukuha niya dyan yung mga information mo eh. Lalo na sa mga password mo makukuha niya. Habang naka-access pa doon. Kaya hanggat maaari, lagi niyong i-check ang third party. Diyan po tayo ng Google account. Punta kayo ng Google account. Okay, ito, turo ko sa inyo para alam nyo na ho. Ito, punta po kayo dito sa Google account nyo. Lahat po tayo, especially sa mga nagbablog dyan. Mga nagbablog dyan, no, ng mga kahit malilit pa bahay nyo. Okay. O yan, ha, punta kayo dyan. Pindutin nyo yung, dali ha. Di ba, punta tayo ng Google para makita tayo. Tutorial po tayo, tutorial. Punta kayo ng Google, ito yung account ko. Pindutin nyo po to, yung nyo, yan. Tapos, sa baba ng account nyo, may nakalagay manage your account. Pindutin nyo yan. Pindutin nyo to, manage your Google account. Pindutin nyo to. Tapos ito lalabas. Ito. Tapos, ito yung lumabas. Makikita nyo dyan yung third party. Ayan, oh. Ito po yung lalabas. May third party dyan. Third party apps and Google. Pindutin nyo yan. Oh, ayan. Ito yung lumabas nung pinindot ko yung third party apps. Kung sino lang yung nakakonect sa'yo, naka-access. Ang PayPal kasi naka-access sa akin. Kasi, dito po yung natin. Alam niyo naman, di ba, yung kahit konting dito papasok. Na-connect siya sa FB. Sa page natin. Yan. Ingatan nyo yan. Kailangan, lagi nyo i-check yan araw-araw ang Google account nyo. At yung mag-manage your Google account. Ayan na, alam nyo na po. Lagi nyo check yan kasi hindi natin alam, may biglang pumapasok ng mga dyan. Mga nag-i-scam. Pero malinis na to kasi ito. Dito na yung PayPal ko, BPI. Yung BPI ko, ito na, tsaka yung PayPal ko. Pati GCash, magkakatabi sila. At saka dapat lagi kayong may may mga backup phone kayo. Para kung magkaroon man ng aberya sa account nyo, may backup account kayo at maasikaso nyo kaagad. Ayun lang po, advice ko lang po yan. Kasi sinubukan ko lang po kanina. At tumawag siya muna sa akin. Pero naramdaman ko na ini-scam na ako. Kasi pag ganun pakikiramdaman mo muna yung taong kausap mo bago ka mag-go ng go. GCash ko po na hack, di ko na magamit. Oo, kay Rekery, hindi nyo magagamit yan kasi siguro kaya na hack, nakakuha ng info sa inyo. Ay, yung GCash ko okay na.